ang hato ng doktor at ang simula ng pinakamalaking panlilinlang. Tahimik ang loob ng ospital. Hindi iyon ang karaniwang katahimikan, kundi iyong uri ng katahimikan na parang may dalang bigat, parang mailihim na gustong ibulong sa bawat taong dumadaan. Ang mahinang ugong ng aircon ang tanging gumugulo sa aking isipan habang nakaupo ako sa malamig na silya sa labas ng klinika. Mahigpit kong hawak ang aking bag na para bang doon ko inilalagay ang lahat ng pag-asa ko bilang isang babae, bilang isang asawa, bilang isang taong matagal nang naghihintay ng isang himala. Ako si Elena Cruz, 32 taong gulang. 7 taon na akong kasal. 7 taon na umaasang may maririnig na iyak ng sanggol sa loob ng aming bahay. 7 taon na paulit-ulit na nagtatanong sa sarili kung bakit hanggang ngayon wala pa rin. Sa bawat taon ng aming pagsasama ni Marco, palaging may tanong mula sa mga tao. Kailan kayo magkakaanak? Bata pa naman kayo. Sayang naman. Ngumingiti lang ako palagi. Tumatango. Pero sa loob-loob ko, parang may unti-unting nababasag. Enris Elena Cruz, tawag ng nurse. Napakurap ako. Parang biglang bumalik ang mundo sa akin. Tumayo ako, nanginginig ang tuhod, at dahan-dahang pumasok sa loob ng klinika. Doon, sa silid na iyon, muli kong hinarap ang katotohanang ilang beses nang bumasag sa aking puso. Ngunit sa pagkakataong ito, ramdam kong mas mabigat. Umupo ang doktor sa harap ko, hawak ang mga papel ng aking pagsusuri. Hindi siya agad nagsalita. At sa ilang segundong iyon, para akong naubusan ng hangin. Pasensya na, Ms. Cruz, mahinahong sabi niya habang inaayos ang salamin. Base sa mga test, napakababa ng tsansa mong magbuntis. Parang may humampas ng malakas sa aking dibdib. Nanikip ang lalamunan ko. Bigla kong naramdaman ang bigat ng mga taon ng paghihintay. Baog po ba ako, Dok? Nanginginig kong tanong. Nagkatinginan ang doktor at ang nurse. Walang direktang sagot. Walang eksaktong salita. Ngunit malinaw ang ibig sabihin ng kanilang katahimikan. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay may ninakaw sa akin, isang bagay na matagal ko nang ipinagdarasal, isang bagay na akala ko'y natural na darating. Paglabas ko ng ospital, tila mas mabigat ang mundo. Ang bawat hakbang ko ay parang may kasamang tanong kung bakit ako. Ang mga babaeng may kasamang anak, ang mga buntis na naglalakad sa sidewalk, ang mga magulang na nagtatawanan, lahat sila parang tahimik na nanunuya sa akin, kahit alam kong wala naman silang kasalanan. Umuwi ako ng tahimik. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko ang asawa kong si Marco, nakaupo sa sofa, abala sa cellphone. Hindi man lang siya tumingin nang pumasok ako. Para bang sanay na siyang hindi ko kailangan ng pansin. Kamusta? Tanong niya, walang emosyon. Umupo ako sa kabilang dulo ng sofa. Mabigat ang dibdib ko. Sabi ng doktor mahina na raw ang tsansa kong magkaanak. Sandaling tumigil ang daliri niya sa pag-scroll. Akala ko'y lilingon siya. Akala ko'y ayakapin niya ako. Akala ko'y sasabihin niyang ayos lang na magkasama naming haharapin ang lahat. Ngunit hindi. Sa halip, nakita ko sa kanyang mukha ang isang ekspresyon na hindi ko inaasahan, parang paghinga ng maluwag. Ganun ba? Sabi niya. E di tanggapin na lang natin. Mas masakit pa sa sampal ang mga salitang iyon. Hindi dahil sa tono, kundi dahil sa kawalan ng damdamin. Para bang matagal na niyang inihanda ang sarili niya sa sagot na iyon. Noong gabing iyon, umiyak ako ng tahimik sa banyo. Ayokong marinig niya. Ayokong makita niyang wasak ako. Isang asawang unti-unting lumalayo. Mula noong araw na iyon, nagbago si Marco. Hindi agad, hindi biglaan, kundi dahan-dahan, parang aninong unti-unting humahaba. Mas madalas na siyang umuuwi ng gabi. Palaging may dahilan, overtime, meeting, business dinner, traffic. Sa una, iniintindi ko. Sinabi ko sa sarili ko na baka nahihirapan lang din siya. Baka nasasaktan din siya sa sitwasyon namin. Sa bawat gabing mag-isa akong kumakain, sa bawat umagang nagigising akong wala siya, sinisisi ko ang sarili ko. Siguro nawalan siya ng gana dahil baog ako. Siguro kung may anak kami, hindi siya ganito. Siguro kasalanan ko ang lahat. Isang gabi, habang nilalabhan ko ang kanyang mga damit, may nahulog mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang resibo. Galing sa isang mamahaling restaurant. 2 tao. Candlelight dinner. Matagal kong tinitigan ang papel na iyon.
Para akong may hawak na ebidensya ng isang katotohanang ayaw kong harapin. Hindi ko siya kinumpronta. Natakot akong marinig ang sagot. Natakot akong tuluyang masira ang ilusyon na maayos pa ang aming pagsasama. Ngunit ang puso ng isang babae marunong makaramdam kahit hindi pa sinasabi ang totoo. Ang balitang gumiba sa mundo ko. Isang hapon, nagpunta ako sa mall para bumili ng gamot. Simple lang dapat iyon, pasok, bili, uwi. Ngunit may mga araw talagang hindi ka handa sa kung anong ipapakita ng tadhana. Habang naglalakad ako sa may restaurant area, may narinig akong boses na pamilyar. Marco, sabi ko sa'yo huwag dito. Parang may humila sa dibdib ko. Unti-unti akong lumingon. At doon ko siya nakita. Si Marco. Kasama ang isang babaeng mas bata sa akin. Maganda. Maayos ang bihis. At higit sa lahat, may umbok ang kanyang tiyan. Buntis. Nanlambot ang buong katawan ko. Napahawak ako sa poste para hindi tuluyang matumba. Pakiramdam ko'y biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Narinig ko ang malinaw na sinabi ng babae. Paano kung malaman ng asawa mo na buntis ako? Parang binuhusan ako ng kumukulong tubig. Buntis. Siya. Pero ako, baog. Unang hakbang ng katotohanan. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Hindi ako gumawa ng eksena. Sa halip, may kakaibang lakas ang sumiklab sa dibdib ko, isang apoy na galing sa sakit, sa pagtataksil, at sa matagal na pananahimik. Sinundan ko sila. Kinuha ko ang phone ko. Kinunan ko sila ng litrato, magkahawak kamay, magkatabi, masaya. Mga larawang hindi kailanman dapat umiral. Sa sandaling iyon, may isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Kung baog ako, bakit siya may anak sa iba? Simula ng investigasyon. Kinagabihan, kunwari tulog ako nang umuwi si Marco. Ramdam ko ang pagod niya, ang pag-iwas ng tingin niya. Nang pumasok siya sa banyo, dahan-dahan kong kinuha ang kanyang phone. Doon ko nakita ang lahat. Mga mensahe. Mga larawan. Mga tawagan sa gabi. Mga ultrasound. At isang chat ang nagpahinto sa paghinga ko. Sigurado ka bang baog talaga ang asawa mo? Sagot ni Marco. Sinadya ko iyon. Nanlamig ang buong katawan ko. Sinadya. Sa sandaling iyon, alam kong ang akala kong kahinaan ko ay hindi aksidente. At ang katotohanang hawak ko ay kayang yumanig sa buong mundo niya. Ang madilim na plano sa likod ng aking pagkabaog. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nakahiga ako sa tabi ni Marco, nakapikit, pero gising na gising ang isip ko. Paulit-ulit na bumabalik sa utak ko ang salitang isinadya. Parang laso na unti-unting kumakalat sa buong katawan ko. Paano mo sinasadya ang pagkabaog ng asawa mo? Kailan niya sinimulan? At bakit? Dahan-dahan akong bumangon at nagtungo sa banyo. Tumingin ako sa salamin, namumugto ang mga mata ko, nanginginig ang labi ko. Ngunit sa likod ng luha, may tumitinding galit. Hindi na ito simpleng pagtataksil. Isa itong krimen laban sa tiwala, sa katawan, at sa buong pagkatao ko bilang babae. Kinabukasan, nagkunwari akong normal. Nagluto ako ng almusal, nagtanong kung anong oras siya uwi, ngumiti kahit masakit. Si Marco, tila kampante, tila sigurado na hindi ko kailanman malalaman ang ginawa niya. At doon ako mas lalong nagdesisyon, hindi ako kikilos ng padalos-dalos. Kailangan ko ng katotohanan. Kailangan ko ng ebidensya. Nagsimula akong magbalik tanaw. Naalala ko ang mga panahong madalas niya akong painumin ng kung ano-anong T-vitamins. Sabi niya, pampalakas daw ng katawan. Minsan, ipinipilit niyang siya ang maghahanda ng inumin ko bago matulog. Kapag tinatanong ko kung ano iyon, sasagot siya ng, "Huwag ka nang mag-alala, para sa tinto." Noon, wala akong pinaghihinalaan. Asawa ko siya. Mahal ko siya. At naniwala ako. Ngunit ngayon, bawat alaala ay may bagong kahulugan. Nagpa siya akong magpatingin sa ibang doktor, hindi yung dati naming pinupuntahan, na ngayon ay pinagdududahan ko na rin. Hindi ko sinabi kay Marco. Sinabi ko lang na may overtime ako sa trabaho. Sa bagong klinika, isang babaeng doktor ang humarap sa akin. Maingat siyang nakinig habang ikinukwento ko ang lahat, ang diagnosis, ang mga gamot, ang mga vitamins,
ang biglaang pagbabago ng asawa ko. N.S. Cruz, sabi niya matapos suriin ang mga lumang reseta, may mga gamot dito na hindi dapat iniinom ng babaeng gustong magbuntis. Nanlamig ang kamay ko. Ano pong ibig sabihin niyo? May sangkap ang ilan sa mga ito na maaaring pansamantalang pumigil sa fertility kapag matagal na iniinom, paliwanag niya. Hindi ito basta ibinibigay. Kadalasan, may malinaw na dahilan. Parang gumuho ang upuan ko. Pansamantala, tanong ko. Ibig sabihin hindi talaga ako baog. Umiling ang doktor. Sa nakikita ko, may tsansa ka. Malaki. Doon ko naramdaman ang sabay na pagputok ng pag-asa at galit. May tsansa ako. Ibig sabihin, ninakaw yun sa akin. Sinadya niya. Pinlano niya. Lumabas ako ng klinika na parang ibang tao na. Hindi na ako yung Elenang tahimik at nagtitiis. Isa na akong babaeng may malinaw na layunin, ilantad ang katotohanan. Sinimulan kong tipunin ang ebidensya. Kinuha ko ang mga lumang bote ng vitamin sa bahay. Kinuhaan ko ng litrato ang mga reseta. Nagtanong ako sa parmasya kung saan binili ang mga iyon at doon ko nalaman na si Marco mismo ang bumibili gamit ang sariling pangalan niya. Isang gabi, nagkunwari akong may sakit. Nahihilo ako, sabi ko, hawak ang ulo. May iniwan ka bang vitamins? Saglit siyang natigilan. Wala na yata, sagot niya, sabay iwas ng tingin. Umiti ako sa loob-loob ko. Takot ka na. Ngunit hindi pa iyon sapat. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya, isang bagay na hindi niya kayang ikaila. Isang linggo ang lumipas at doon ko muling nakita ang babae, ang kabit. Nasa isang cafe siya, mag-isa, hawak ang tasa ng tsaa, hinihimas ang tiyan niya. Malalim akong huminga at lumapit. Excuse me, sabi ko. Ikaw si Lara, di ba? Nagulat siya. Kilala kita. Ako ang asawa ni Marco. Namutla siya. Agad siyang tumayo. Hindi ko alam na. Alam mo, putol ko, kalmado ang boses. At hindi ako nandito para mag-eskandalo. Gusto ko lang malaman ang totoo. Umupo siya ulit, nanginginig ang kamay. Sa loob ng cafe na iyon, unti-unting lumabas ang kwento. Mahal daw siya ni Marco. Sinabi raw nitong hiwalay na kami. Sinabi raw nitong baog ako at gusto niyang magkaroon ng anak. Hindi ko alam na may ginagawa siya sa'yo, umiiyak na sabi ni Lara. Akala ko totoo ang lahat. Tahimik akong nakinig. Sa bawat salitang binibitawan niya, mas luminaw ang larawan ng isang lalaking handang sirain ang asawa para sa sariling kagustuhan. May ebidensya ka ba? Tanong ko sa huli. Tumango siya. May mga voice message siya. Sinasabi niya roon na planado ang lahat. Parang tumigil ang mundo ko. Planado. Nagpalitan kami ng kopya ng ebidensya. Sa unang pagkakataon, hindi na ako nag-iisa. Pareho kaming biktima, magkaibang paraan, iisang manloloko. Pag-uwi ko, nadatnan kong mas maaga si Marco. Nakangiti siya. May sasabihin sana ako, wika niya. Talaga, sagot ko, kalmado. May business trip ako bukas. Isang linggo. Tumango ako. CJ, ingat ka. Sa loob-loob ko, alam kong hindi business trip ang pupuntahan niya. Ngunit hinayaan ko. Dahil sa pag-alis niya, mas marami akong magagawa. Kinabukasan, pumunta ako sa isang abogado. Inilatag ko ang lahat, ang mga reseta, ang diagnosis ng bagong doktor, ang mga mensahe, ang ultrasound, ang voice recordings. Matagal na tahimik ang abogado. Sa huli, nagsalita siya, may malakas kang kaso. Hindi lang ito adultery. May intentional harm. Napapikit ako. Sa wakas, may pangalan na ang sakit na dinanas ko. Paglabas ko ng opisina, hawak ko ang folder ng ebidensya. Mabigat ito, hindi lang sa papel, kundi sa katotohanang dala nito. Ngunit sa kabila ng bigat, may kakaibang gaan sa dibdib ko. Dahil alam ko na ang susunod na mangyayari. Hindi na ako magtatago. Hindi na ako tatahimik. At sa tamang oras, yayanig ang mundo ni Marco, gamit ang mismong planong akala niya'y perpekto. Ang kabit at ang katotohanang hindi niya inasahan.
Hindi ko akalaing darating ang araw na haharapin ko ang babaeng naging dahilan ng pagkawasak ng aking tahanan, nang hindi galit ang nangingibabaw, kundi malinaw na pag-unawa. Ngunit sa sitwasyong iyon, pareho kaming sugatan. Pareho kaming niloko. At pareho kaming ginamit ni Marco para sa isang planong hindi niya inakalang mabubunyag. Makailang beses kaming nagkita ni Lara matapos ang unang pag-uusap sa CAF. Sa bawat pagkikita, mas lumilinaw ang larawan ng lalaking minsan kong minahal. Ang mga salitang dati kong inaakalang lambing ay naging mga kasinungalingang paulit-ulit niyang ginamit, una sa akin at pagkatapos ay kay Lara. Ayaw niyang malaman mo ang totoo, sabi ni Lara habang nakaupo kami sa loob ng isang maliit na silid sa isang legal office na aking nirentahan para sa privacy. Palagi niyang sinasabi na delikado raw ang kalagayan mo. Na baka masaktan ka kapag nalaman mo ang tungkol sa amin. Umiti ako, isang iting puno ng pait. Hindi niya ako pinoprotektahan, sagot ko. Pinoprotektahan niya ang sarili niya. Ibinukas ni Lara ang kanyang phone. Isa-isang lumabas ang mga voice message ni Marco. Sa bawat pindot ng play, para akong sinasaksak ng paulit-ulit. Si Elena, baog na talaga, rinig ang boses niya sa isang recording. Matagal ko nang alam. Kaya gusto kong magkaanak sa'yo. Ikaw lang ang pag-asa ko. Napapikit ako. Hindi dahil sa sakit, kundi sa galit na ngayon ay malinaw na malinaw. Hindi na ito emosyon lang. Isa na itong katotohanang may ebidensya. Hindi ko alam na may pinapainom siyang kung ano-ano sa'yo, umiiyak na sabi ni Lara. Kung alam ko lang. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, putol ko. Biktima ka rin. Sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mga mata ang tunay na takot, hindi takot na mawala si Marco, kundi takot na mapabilang sa isang kasalanang mas malaki pa sa aming dalawa. Doon ko napagtanto ang isang bagay, hindi lahat ng kabit ay kontrabida. Minsan, sila rin ay produkto ng kasinungalingan. Ang plano, katotohanan laban sa kasinungalingan. Sa tulong ng abogado ko, gumawa kami ng malinaw na hakbang. Hindi basta-basta pagsisiwalat. Hindi pa dalos-dalos. Kailangan naming tiyakin na kapag inilabas ang katotohanan, wala nang lusot si Marco. Una, medical records. Kailangan kong patunayan na hindi ako likas na baog. Ang bagong doktor ko ay pumayag na magsulat ng detalyadong medical opinion, kasama ang paliwanag kung paano maaaring naapektuhan ng mga gamot ang aking fertility. Ikalawa, pharmacy trail. Nakuha namin ang mga resibo at record ng pagbili ng mga gamot. Nasa pangalan ni Marco ang karamihan. May petsa. May oras. May perma. Ikatlo, mga recording at mensahe. Dito papasok si Lara. Lahat ng voice messages, chats, at larawan ay inayos namin, tinimestamp, at isinama sa isang digital folder na hindi basta-basta mabubura. Ikaapat, motibo. At ito ang pinakaimportante, ang dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat. Anak. Mana. Control. May binanggit ba siya tungkol sa negosyo o ari-arian? Tanong ng abogado. Tumango ako. Madalas. Palagi niyang sinasabi na kailangan niya ng tagapagmana. Tahimik ang silid. At sa katahimikang iyon, parang unti-unting nabubuo ang hulma ng kaso. Ang araw na nagsimulang magbago ang lahat. Isang umaga, habang umiinom ako ng kape sa bahay, may dumating na mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ref. Cruz, kailangan po naming makausap kayo. Tungkol po ito kay Marco. Nanlamig ang kamay ko. Ilang segundo akong nag-isip bago sumagot. Sa huli, nagpa siya akong humarap. Nagkita kami sa isang maliit na opisina sa labas ng lungsod. Doon ko nakilala ang isang dating empleyado ni Marco, isang lalaking matagal nang kinimkim ang konsensya. Hindi ko na po kaya, sabi niya, nakayuko. May alam po akong ginawa niya at may kinalaman po kayo. Isa na namang piraso ng puzzle ang bumagsak sa mesa. Ikinuwento niya kung paano minsang nagtanong si Marco tungkol sa mga gamot na hindi agad mapapansin ang epekto. Paano siya nagbayad ng cash? Paano niya sinabing kailangan ko lang siguraduhin na hindi siya mabubuntis? Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako. Ngunit sa luha kong iyon, hindi nakawalan ang nangingibabaw, kundi katibayan. Ang pagsubok ni Marco. Pagbalik ni Marco mula sa tinatawag niyang i-business trip, ramdam ko ang pagbabago sa kanyang kilos.
Mas tahimik siya. Mas maingat. Parang may kutob. Okay ka lang ba? Tanong niya isang gabi habang kumakain kami. Ngumiti ako. Naman. Bakit? Wala lang, sagot niya, pero iwas ang tingin. Sa loob-loob ko, alam kong nararamdaman na niya ang paglapit ng katotohanan. Ngunit hindi pa oras. Kailangan ko munang tiyakin na kapag dumating ang sandaling iyon, wala na siyang maitatanggi. Isang lihim na pag-asa. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang umaga, nakaramdam ako ng kakaibang hilo. Akala ko'y pagod lang. Ngunit nang maulit ito, nagpa siya akong mag-test para lang matahimik ang isip ko. Hindi ako handa sa resulta. 2 guhit. Nanlambot ang tuhod ko. Umupo ako sa sahig, hawak ang maliit na test na parang isang himala. Buntis ako. Hindi ko alam kung iiyak ako o tatawa. Sa loob ng maraming taon, akala ko'y imposible. Ngayon, nandito, tahimik pero totoo. Agad kong tinawagan ang doktor. Kinumpirma niya. Maingat. Maaga pa. Delikado. At doon ko naisip ang pinakamalaking tanong, sasabihin ko ba kay Marco? Hindi pa. Hindi nga ito karapatan, hindi pa. Ang papalapit na bagyo. Sa mga susunod na araw, mas naging aktibo ang abogado ko. Naisumite na ang mga dokumento. Nakaschedule na ang mga hakbang. At si Lara, handang tumestigo kung kinakailangan. Kapag lumabas ito, sabi ng abogado, hindi na niya mababawi. Tumango ako. Handa na ako. Sa labas ng opisina, huminga ako ng malalim. Sa wakas, hindi na ako ang babaeng tahimik na nasasaktan. Ako na ang babaeng may hawak ng katotohanan at ng ebidensyang kayang yumanig sa lahat ng itinayo ni Marco sa kasinungalingan. At sa susunod na yugto, hindi na lihim ang lalabas, kundi ang pagbagsak ng isang lalaking akala niya ikontrolado niya ang lahat. Dumating ang araw na matagal kong inihahanda, ang araw na hindi na ako si Elena na tahimik na nagtitiis, kundi si Elena na handang ilabas ang katotohanan kahit sino pa ang masaktan. Maaga akong nagising, mas maaga kaysa karaniwan. Tahimik ang bahay. Mahimbing ang tulog ni Marco, walang kaalam-alam na ang mundo niyang binuo sa kasinungalingan ay ilang oras na lang bago gumuho. Habang nagkakape ako sa kusina, hawak ko ang isang makapal na folder. Doon nakalagay ang lahat, medical records, pharmacy receipts, voice recordings, screenshots ng mga mensahe, at mga legal documents. Bawat papel ay parang patunay ng isang sugat na matagal kong tiniis, at ngayon ay handa ko nang ipakita. Hindi ko siya ginising. Hindi pa. May mas tamang lugar at oras para sa lahat. Ang unang pagsabog sa harap ng batas. Sa opisina ng abogado, isa-isang inayos ang mga ebidensya. Tahimik ang silid, ngunit ramdam ko ang bigat ng sandaling iyon. Ito na ang punto ng walang balikan. Handa ka na ba? Tanong ng abogado. Tumango ako. Matagal na. Isinumite namin ang kaso, hindi lang para sa pagtataksil, kundi para sa sinadyang pananakit at panlilinlang. Ang pinakamatibay na bahagi ng reklamo ay ang medical evidence, malinaw na ipinapakita na hindi ako likas na baog, at ang mga gamot na ipinainom sa akin ay may kakayahang pigilan ang pagbubuntis kapag matagal na ginamit. Kasunod noon, ang mga resibo at record ng parmasya. Nandoon ang pangalan ni Marco. Walang palusot. Walang hindi ko alam. At ang pinakamatindi ang mga voice recordings. Kailangan kong siguraduhin na hindi siya mabubuntis. Kapag nagkaanak ako sa iba, wala na siyang magagawa. Tahimik ang lahat matapos pakinggan ang mga iyon. Kahit ang abogado ay napabuntong hininga. Malakas ito, sabi niya. At kapag lumabas ito sa korte, yanig talaga. Ang pagharap ni Marco sa katotohanan. Kinagabihan, doon ko siya hinarap. Hindi sa galit. Hindi sa iyak. Kundi sa katahimikang mas nakakatakot pa kaysa sigaw. Marco, sabi ko habang inilalapag ang folder sa mesa. May kailangan tayong pag-usapan. Napakunot ang noo niya. Ano yan? Isa-isa kong inilabas ang mga papel. Ang reseta. Ang resulta ng bagong doktor. Ang mga resibo. At sa huli ang transcript ng mga recordings. Habang nagbabasa siya, unti-unting namutla ang mukha niya.
Ang kumpiyansang matagal niyang suot ay biglang nawala. Anong ibig sabihin nito? Pilit niyang tanong. Tigil na, sagot ko. Alam ko na ang lahat. Tumayo siya. Hindi mo naiintindihan. Hindi, putol ko. Ikaw ang hindi nakaintindi. Hindi mo karapatang galawin ang katawan ko. Hindi mo karapatang sirain ang buhay ko. Tahimik siya. Wala nang maipagtanggol. At doon ko sinabi ang linyang matagal kong kinimkim. May kaso ka na. Parang gumuho ang sahig sa ilalim ng mga paa niya. Umupo siya, hawak ang ulo. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata ng lalaking minsan kong pinagkatiwalaan ng lahat. Ang ikalawang pagsabog, ang katotohanang lumabas sa liwanag. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. May mga taong matagal nang nagtataka. May mga bulong. May mga hinala. At nang tuluyang lumabas ang kaso, mabilis itong kumalat sa pamilya, sa negosyo, sa mga taong akala niya'y kakampi niya. Isang umaga, tumunog ang phone ko ng sunod-sunod. Mga mensahe. Mga tawag. Totoo ba to? Hindi namin inakala na kaya niyang gawin yon. Nasaan ka? Kailangan ka naming makita. Sa loob ng ilang oras, nagkagulo ang mundo ni Marco. Ang negosyo niya ay naapektuhan. May mga partner na umatras. May mga kontratang kinansela. Ang imaheng matagal niyang binuo bilang perpektong asawa at negosyante ay unti-unting nabasag. At si Lara, ang babaeng buntis, ay tuluyang lumayo sa kanya. Sa huling mensaheng ipinadala niya kay Marco, malinaw ang sinabi. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa piling ng isang lalaking kayang manakit ng ganito. Ang pinakamahirap na sandali. Sa kabila ng lahat, hindi madali para sa akin. May mga gabing tahimik akong umiiyak, hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa bigat ng lahat ng nangyari. Hindi madaling sirain ang isang buhay, kahit pa iyon ay itinayo sa kasinungalingan. At higit sa lahat, dala ko ang isang lihim, ang batang nasa sinapupunan ko. Bawat check-up ay may kaba. Bawat araw ay may takot. Ngunit sa bawat tibok ng maliit na pusong iyon, mas lalo akong tumitibay. Isang gabi, humarap si Marco sa akin sa huling pagkakataon. Buntis ka ba? Tanong niya, halos pabulong. Tumingin ako sa kanya, diretso. Hindi mo na kailangang malaman. Parang iyon ang tuluyang pumatay sa natitirang lakas niya. Ang simula ng wakas. Dumating ang opisyal na papel mula sa korte. Nakasaad doon ang mga susunod na hakbang. Wala nang atrasan. Ang mga ebidensyang hawak ko ay sapat hindi lang para sa hustisya, kundi para ipakita sa lahat kung sino talaga si Marco sa likod ng ngiti at salita. Habang hawak ko ang dokumento, huminga ako ng malalim. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako nagdadalawang isip. Dahil alam kong ang susunod na yugto ay hindi na tungkol sa kanya, kundi tungkol sa akin, sa anak ko, at sa bagong buhay na sisimulan ko. At sa huling bahagi ng kwento, haharapin namin ang pinakamahalagang tanong. Ano ang tunay na hustisya? At sino ang tunay na panalo? Ang hustisyang hindi nila inasahan. Dumating ang araw ng pagdinig na tila mas mabigat pa kaysa sa lahat ng araw na aking pinagdaanan. Maaga akong nagising, hawak ang tiyan kong bahagyang umumbok, isang tahimik na paalala na may buhay akong kailangang ipaglaban, hindi lang para sa sarili ko kundi para sa batang hindi humiling ng mundong puno ng kasinungalingan. Tahimik akong nagdasal bago lumabas ng bahay. Hindi ako humiling ng paghihiganti. Humiling lang ako ng katotohanan at lakas ng loob na harapin ang anumang kahihinatnan. Sa loob ng korte, malamig ang hangin. Mabigat ang katahimikan. Nandoon si Marco, nakaupo sa kabilang panig, payat, gusot ang suot, at wala na ang dating kumpiyansang palaging suot niya na parang armor. Sa unang pagkakataon, hindi na siya mukhang makapangyarihan. Mukha na lang siyang isang lalaking hinubaran ng sariling kasinungalingan. Tinawag ang kaso. Isa-isang inilatag ang ebidensya. Ang mga medical records na malinaw na nagpapatunay na hindi ako likas na baog. Ang paliwanag ng doktor tungkol sa epekto ng mga gamot na matagal kong ininom, mga gamot na hindi ko kailanman hiningi at hindi ko alam ang tunay na layunin. Ang pharmacy records na may pangalan ni Marco, Petsa at Perma. Ang mga voice recordings, mga salitang siya mismo ang bumigkas, walang pilit, walang pamimilit. Habang pinapakinggan iyon ng hukom,
ramdam ko ang bawat tibok ng puso ko. Hindi ako umiiyak. Hindi rin ako nakangiti. Tahimik lang akong nakaupo, tangan ang bigat ng 7 taong ninakaw sa akin. Tinawag si Lara bilang saksi. Kitang-kita ang kaba sa kanyang mukha habang nagsasalita siya. Ngunit sa bawat salitang binibitawan niya, mas tumitibay ang katotohanan. Ako po ay naniwala, sabi niya, nanginginig ang boses, dahil sinabi niya sa akin na baog na ang asawa niya at gusto lang niyang magkaroon ng anak. Hindi ko po alam na may sinasaktan siyang ibang tao para mangyari iyon. May bahagyang bulungan sa loob ng korte. Ngunit hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga, narinig na ang totoo. Nang tawagin si Marco upang magsalita, matagal siyang nanahimik. Parang naghahanap ng salitang hindi niya makita. Hindi ko intensyong saktan siya, sabi niya sa huli. Gusto ko lang ng pamilya. Tumayo ako. Ang pamilya, mariin kong sabi, ay hindi binubuo sa panlilinlang. At ang anak ay hindi dapat bunga ng pagkawasak ng ibang buhay. Tahimik ang buong silid. Ang hatol. Matapos ang mahabang oras ng pagdinig, bumalik ang hukom. Tumigil ang lahat. Parang huminto ang oras. Base sa mga ebidensya, malinaw na sabi ng hukom na patunayan na ang akusado ay sadyang nanakit, nanlinlang at lumabag sa karapatan ng kanyang asawa. Ang korte ay nagbibigay hatol pabor sa nagrereklamo. Nanlambot ang tuhod ko. Hindi dahil sa bigat, kundi dahil sa gaan. May pananagutan si Marco. Hindi lang sa batas, kundi sa lahat ng nawala sa kanya, ang negosyo, ang reputasyon, ang tiwala ng mga taong minsang humanga sa kanya. Ngunit higit sa lahat, nawala sa kanya ang kontrol. Isang bagong simula. Lumabas ako ng korte na may kakaibang katahimikan sa dibdib. Hindi masaya. Hindi rin malungkot. Kundi buo. Lumapit sa akin si Lara. Salamat, mahina niyang sabi. Dahil sa'yo, alam ko na kung anong klaseng mundo ang ayokong kalakihan ng anak ko. Tumango ako. Wala nang galit. Wala nang sumbatan. Tapos na ang lahat. Ilang buwan ang lumipas. Isang umaga, habang sinisikatan ng araw ang maliit kong apartment, hawak ko ang aking tiyan, mas malaki na ngayon, mas ramdam ang bawat galaw. Sa salamin, nakita ko ang sarili kong muli, hindi bilang babaeng niloko, kundi bilang ina. Hindi ko hinangad ang perpektong buhay. Hinangad ko lang ang totoo. At sa huli, natutunan ko ang pinakamahalagang aral. Ang babaeng tinahimik ay maaaring masaktan. Pero ang babaeng may hawak ng katotohanan ay hindi kailanman matatalo.